Good morning, everyone. Again, welcome back to my YouTube channel, What the Bible Says God Says. Again, this is Bishop Jerry G. Ompok, Doctor of Philosophy in Pastoral Leadership, Major in Biblical Studies. Niningtak na ang mga case nung kugilaan na doon na tayo issue, top issue of the day, of the time, no? Most highly hilisgutan sa itong kapanahonan karong mga case nung kugilaan, kabahin na sa upcoming May 9 national election. Sa dili pa nato kini pag hisgutan, please allow me ato itugtog una mga kisong kukikilaan kining usa ka plaka nga nagauluhan, Heal Our Land. So mga pagampo pangamuyo ngadto sa Dios, unta ayohon sa Dios ang ato ang nasod Pilipinhon ug mga kisong kukikilaan sultihan ta mo. Ang Dios mo ayo gayod tungod kay iya kini nga kabubuton nga mo panalangin sa matag usa kanato. Pinaagi sa atong mga lideres nga mapili karong malabot nga Mayo 9 election. Ato'y patugtog mga kisong og higalaan. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back. Okay, padayon ta mga kaigsunan ko sa paghisgot nini mong hilisgutan kinsay ang ayan nga mamunuan sa atong nasod Pilipinhon. Kung maghisgot ta og pamunuan, of course gikan kini sa ato ang kauluhan or kataas-taasan gikan sa presidente, vice president, nga rin sa senadores mga kaigsunan ko og paubos. Pero karong May 9 election mga kaisan ko kay galaan, this is called a national election. Meaning to say walay labot pa ang ato ang lokal nga mga posisyon, no, ang eleksyon. O kinsay ang ayan magpresidente, no, ato ning specific mga kaisan ko kay galaan, kinsay ang ayan magpresidente sa atong nasod Pilipinhon. Hapit na kaayo ang eleksyon mga kaigsunan ko kagalaan og dili na gayud nato kini mapugnan og karon kung atong panida ng atong palibot nagsugod na og pamaligya ang atong mga kandidato sa ilang mga nagkadaiyang plataporma di gobyerno matud pa. Adunay mga plataporma di gobyerno mga kaigsunan ko nga mahal kaayo ang presyo. Adunay mga plataporma di gobyerno nga barato-barato lang o kaya ang presyo. Ang panining tanan mga kaigsunan ko kigalaan, kinsa bagayoy angayang magpresidente sa atong nasod Pilipinhon. Mao ni atong paghisgutan ining takna karon sa kaudtohon mga kaigsunan ko kigalaan. Ay numdum lang ko ni atong usa ka pasiaw ba. Pasiaw lang ni dili ni siya tinuod. Ambot og naamoy nahibaw-an nga ingon-ingon ni ini. Pero dili na to intention mga kaigsunan ko kigalaan ang pagpuntarya kang bisan kinsa nga personal, no, kundi general ang ato ang approach ni ini mga kaigsunan ko kigalaan. Wala tay gitubong nga individual, kini usa lamang ka pasiaw. Matod pa sa mga pasiaw mga kaigsunan ko kigalaan, unsa daw kalahian sa kawatan og politiko. Ang kalahian daw mga kaigsunan ko sa kawatan og politiko ingon ini ang kawatan mangawat una siya mga kaigsunan kung kigalaan adisir na siya mudagan. No? Pero ang politiko mudagan una siya adisir mangawat. No? Ang kalahian sa kawatan o politiko, ang kawatan mangawat una adisir mudagan, samtang ang politiko mudagan una adisir mangawat. Amo tong tinuod ni mga kaigsunan kung kigalaan, no? Ako nagkikaingon wala tayo individual nga ipuntarya ni ini. Sa lamang kini ka pasiaw mga kaigsunan ko kay galaan.
Ang Omnibus Election Code of the Philippines nagkantar og mga rekisitos kabahina sa moral, edukasyonal ug standard kung kinsa gayod ang angayan nga mosalmot sa bugnong lugaynon sa ato ang aminahal nga nasod Pilipinhon, mga kaigsoon kong kagalan. Kung kamo adunay mga Omnibus Code, Election Code of the Philippines sa inyo nga tagsa-tagsa mga kaigsoon ko ka mga library, kung doon na mo yung mga library mga kaigsoon kong kagalaan, sa ato makit-an dito nga nagahatag og mga gitawag na rekisitos, no? O nga gani sa ako ng pag-check up nga kaigsoon ko, sa ako ng pagtanaw, siguro mo ni siya usas mga hinungdan nganong nagpunsisok karon ang buot magpapili, no? Nagpunsisok karon ang buot muhupot sa maong rinda sa panggamhanan mga kaigsoon kong kagalaan tungod ini nga mga standard. Sumala sa Omnibus Election Code of the Philippines, Section 63, kinsa katong angayan mo mudagan pagka-presidente o vice-presidente sa atong nasod Pilipino. Number 1, he must be a natural born citizen of the Philippines. Simple kayo mga kaigsoon ko ang standard, no? Kinahanglan gayud siya nga natural born citizen of the Republic of the Philippines. Dapat din siya natawo sa Pilipinas. Gani mo ni siya mga ground mga kaigsoon ko nga dunay mga ubang politiko nga wala makapanglingkod human kini sila mingdaog mga kaigsoon ko kagalaan sa eleksyon tungod sa maong technicalities, no? Sa dihang giutingkay sa opposition o sa iyang kalaban sa partido o partida mga kaigsoon ko ang iyang background na matikdan o nahibaw-an nga he is not or she is not a natural born citizen of the Philippines, and therefore ang ihang kandidatura mga kaigsoon ko is null and void sumala sa Batakang Balaod sa Pilipinas. Ikado nga rin ang standard mga kaigsoon ko, kaya daghan lagi ang nidagan ani nga kuan position. He must be a registered voter. Wow, simple lang kayo mga kaigsoon ko. Requirements ni sa pagka-presidente sa atong republika sa Pilipinas o vice-presidente usab sa ato ang nasod Pilipinhon, natural born citizen in the Philippines. Ikaduha, he must be a registered voter. So dapat narehistro ka mga kaigsoon kong kagalaan, adisir ka mudagan sa pagka-presidente o vice-presidente sa atong republika sa Pilipinas sumala sa Omnibus Election Code of the Philippines. Ikatulo mga kaigsoon ko nga requirements, he must or she must be able to read and write. Wow! Wala gisgutan din yung mga kaigsoon ko nga he must hold a doctoral degree or a bachelor's degree. Wala din gisgutan mga kaigsoon ko. Ang gisgutan diri at least, no, he is able to read and write. Pagkasimple. Amo na hinungdan mga kaigsoon ko nga daghan kayo ang ni-file og kandidasi. Bisag ako, daan pala kung nahibaw nga ingon ini day ang requirements, kinahanglan natural born citizen of the Philippines, kinahanglan registered voter, kinahanglan maantigo siya musulat ug mubasa, siguro nag-file na ko kandidatura. Remember nga atong isgutan karon national position, pinakataas nga posisyon mga kaigsoon ko sa ato ang liderato dinhi sa republika nato sa Pilipinas, mao ang pagka-presidente sa Pilipinas. Kinahanglan maantigo siya mubasa og musulat. O lagi butang diri mga kaigsoon ko nga kinahanglan kabao siya mag-English. Mahinungdan karon mga kaigsoon ko nga bisag dili kabalo mang-English ni kandidato mga kaigsoon ko kay wala man diri gibutang sa atong Omnibus Election Code of the Philippines nga kinahanglan maantigo siyang mo English, kinahanglan nga ang iyang grammar sakto gyud. Mga kaigsoon ko, ikaapat nga requirements kung buot ikaw nga mudagan sa pagkandidat sa pagpangulo sa atong republika sa Pilipinas, at least 40 years old ang imuha nga edad on the day of election. Karon Mayo 9, naitan 39 ka ang imong edad karon. Pagka Mayo 9, kung ni 40 anyos ka, therefore pwede na ka nga mo kandidato mga kaigsoon kong kahigalaan. Sa ato pa, below 40 years old, walay pwedeng dawaton o walay pwede mo file og candidacy as a president of this republic or vice president. Simple kayo, 40 anyos, pila edad ni Moron? 40 naman siguro kakapin, pwede na kang mo kandidato pagka-presidente.
Okay, mga kaigsunan ko, ang ikalima nga requirements, mga kaigsunan ko, tanawar ko ninyo, a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Kinahanglan nga nakapuyo ka sa Pilipinas 10 years, no? Succeeding years na siya, mga kaigsunan ko, nagpuyo ka dinhi sa Pilipinas na. Nining lima ka mga requirements, mga kaigsunan ko, perting simple la kayo, natural born citizen of the Republic, a registered voter, know how to read and write, at least 40 years old ang edad, a resident of this republic for at least 10 years, immediately preceding such election. Kining tanan, mga kaigsunan ko, puro tang tanan halos qualified ani. Pwede tang tanan managan, mga kaigsunan ko, kagalaan. Asa ta paingon pagdagan na to? kung naakay sakyanan, di ka maglisod og dagan sa atong kapanahonan karon, no? Dagan-dagan na kadiha nga wa kay budget, mga kaigsunan ko, kagalaan. Makita gyung katag, di gyud ka moabot sa daganan, no? Mga usas, mga gikinahanglan, mga kaigsunan ko, sa isa ka kandidato mao gyud ang budget, of course, no? Nga nana po tayo laing provision niya na sa ato ang batakan na balaod nun sa Pilipinas, kabahinan niya itong mga requirements kung unsay dapat pangandamon kung ikaw sa nakakwalified nga dumadagan o sumasalmot nining gitawag na itong bugnong lugay nun, mga kaigsunan ko, kagalaan. Siguro butang dito nga at least nakay 1,000 pesos. At least doon na kay 1 million pesos baka, or at least na kay 1 billion pesos baka, no? Ambot na kayo pasabot, mga kaigsunan ko, kagalaan, kinahanglan gid kag kwarta kung ikaw mo kandidato sa atong kapanahonan karon. Dili aron imo pamalit o balota balot kundi aron igasto sa imong pangumpanya, paglakaw-lakaw, mga streamers, uban pa mga mobilisasyon ng mga kaigsunan ko, budget. Okay, padayon ta sanahan, mga kaigsunan ko, simple ra kayo ang gibutang requirements, mga kaigsunan ko, sa Omnibus Election Code of the Philippines, kabahin na sa mga requirements niadtong buot magpapili isip usa ka presidente sa republika o vice presidente sa ato nga republika. Karon adto ta, mga kaigsunan ko, sa biblikanhon nga mga requirements kung kinsa ba o unsa ba, no, ang gihisgutan nga mga requirements din sa balaang kasulatan, no, isip mga Kristiyano man ta, mga kaigsunan ko, kilaan unsay pulong sa Dios nga nagahisgot na sa mga requirements niadtong buot magpapili nga pangulo o kabisi nga presidente sa atong nasod Pilipinhon come May 9, 2022 national election. Number 1, di ko magdugay, mga kaigsunan ko, is that kinahanglan ang usa ka kandidato tinuod siya nga adunay paghigugma sa iyang isig katao. Bantayin ninyo, mga kaigsunan ko, kinahanglan nga adunay siya tinuod nga paghigugma, dili paghigugma nga sa sultira kay politiko ra ba, mga kaigsunan ko, kagalaan abtik ini sila mo bulatik, politik abtik mo bulatik. Kung di na lang ka magpolitiko, mga kaigsunan ko, di ka mantigo mo bulatik sa imong isig katao, mo na gitawag politiko. Ang uban may nga politikas, no? Politiko sa ato pa, kinahanglan ka maantigong mo bulatik sa imong isig katao. So kinahanglan na doon na siya tinuod nga paghigugma sa iyahang isig katao. Marcos 12:31 matud pa sa atong Jesucristo, love thy neighbor as thyself. Kinahanglan nga doon na siya paghigugma sa iyang isig katao sama sa iyang kaugalingon. Kung kanang tawhana adunay tinuod nga paghigugma imo nakitaan, mga kaigsunan ko, kana siya ngayan nga mahimong presidente, paghigugma sa iyang isig katao. Kung makahigugma siya sa iyang isig katao, hayan nga mahigugma niya ang tanang katawan sa tibuok nga nasod Pilipinhon. O kung mahigugma, makaantigo siya mahigugma sa tibuok katawan, hayan nga mahigugma siya sa nasod nato nga Pilipinhon, mga kaigsunan ko, kikilaan. Dili paghigugma nga tos mga parentira. Nauban karong mga politiko, mga kaigsunan ko, kikilaan, ang ilang tagaginabang, ang ilang haramang mga parente. Bantayin ninyo na, mga kaigsunan ko, nga mga politiko, kay gitawag na siya nga mga singan ani basura nga mga politiko. Gitawag na sila, mga kaigsunan ko, nga mga traditional politicians. Kanang mutabang bisan og dili iyahang parente. Kay nungdong ko, mga kaigsunan ko, kigalaan, di lang ko magsaba kay di man ko tabian, adunay usa ka kapitan dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao nga akong giduulan sa akong anak, mga kaigsunan ko, aron mangayo og barangay certification. Agi ko sa lagi ka requirements nga maklaim ang hinabang nga diyutay gikan sa DSWD
nga gipahat mga kaigsoon ko sa atong paggamhanan alang sa mga frontliners, no? Samtang dito yung tao ng akong anak sa buhatan sa mao nga kapitan dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao mga kaigsoon ko, may hangyo gibuhatan na siya sa sekretary of certification. Pag ingon sa sekretary nga adto si kapitan papirmahin na to sulod sing opisina, pag adto niya sulod sa opisina mga kaigsoon ko, ipangutana sa kapitan, kinsa ka? Dag ako si Jimar G. Ompok. O sa imong tuyo dinhi. Uyaw kay makaimbestigar mga kaigsoon ko higalaan, ex-military man daw ni. Major pag daw ni. Okay mga kaigsoon ko higalaan, pila ra may istorya. Ipangutana sa kapitan, maka narehistro ka ba dinhi sa akong barangay? Ingon sa akong anak nga, wa ra bakap dito ra ba ko sa among barangay dito sa Pikas nga barangay. Matod pas kapitan mga kaigsoon ko higalaan, putang ina ka. Putang ina ka, matod pas kapitan, kabaga ni Mugnaong. Nganong di amang ka sa akong barangay mangayo og certification nga di man dai ka makatabang nako. Kini nga mga politiko mga kaigsoon ko kilan, bantayin ninyo ni ang tinuod mga kaigsoon ko nga leadership. Andam siya nga mo sakripisyo, andam siya mutabang sa mga tao to the extent nga bisag walay mahatag, walay masukli nga tabang ngadto kaniya ang tao nga iyang gitabangan. Kanang mga politiko nga mutabang lang mga kaigsoon sa mga tao nga makatabang pod sa ila. Bantayan ninyo na mga trapo na nga mga politiko, ayaw ninyo na iboto. Way batasan giingnan pang akong anak, putang ina ka. Basta ako nga gitawag ko niya mga kaigsoon, iya kong gitawagan nga pang giputang ina ko sa kapitan niya ko sa iyang opisina o niya ang certification gilabay pag yun na magitay binin sa mga kaigsoon ko kay gani nagkahugaw magitin taon ang certification, gilabay yun sa kapitan ang iyang certification. O niya kay napirmahan naman, gikuha ra pod niya o gihatag sa akong anak. Pero giputang ina kay ngano kuno nga moduol sa iya magpakitabang nga di man pod makatabang ang akong anak sa iya kay wa kuno ma-rehistro sa iyang barangay. Pagkaway batasan nga kapitan mga kaigsoon ko, siguro kulang ni og seminar sa Republic Act 6317 mga kaigsoon ko higalaan. Siguro ato ni siyang i-report no sa ombudsman o kaha ato ni siyang ipaabot sa ato ang sanggunian o kaha bisan diha na lang sa sandig sa ato ang councils din sa city, no? Mga kaigsoon ko nakalimot siguro ni siyang code of professional and ethical standard of public officials. Dili pwede ang public officials mamalikas gani muadto siya sa iyang opisina bisag adtuon ninyo karon mga kaigsoon ko. Pangutan ako og kinsa ning tawana, di lang ko mutug-an diri sa iri kay di man ko tabian. No? Adto sa iyang opisina, i-surprise pagbisita, inigsulod nimo didto mga kaigsoon ko kigalaan, makit-an nimo siya nga naglingkod sa iyang opisina, walay sinina ang t-shirt gisablay ra sa baga. Sigig paubok-ubok sa iyang sigarilyo nga unta, public placement ang opisina sa barangay mga kaigsoon ko, ang iyahang opisina baho kayong sigarilyo. Pagkaway batasan ani nga leader mga kaigsoon ko kigalaan. So padayon ta, kinahanglan lang atong pilion ang kadtong adunay tinuod nga paghigugma sa iyang isig ka tawo. Ikaduha di ta magdugay mga kaigsoon ko kigalaan. Kining isig ka tawo dili nga giskutan matud pa sa atong Hesus Kristo, Mateo 5:44, bisan pa sa mga kaaway niya, iyan ang higugmaon, mao na ang leaders mga kaigsoon ko nga atong pangitaon karong malabot nga eleksyon. Ikaduha mga kaigsoon ko kigalaan, requirements sa balaang kasulatan tinuod nga adunay pagkahadlok sa Dios. Kasagarang mga kandidato mga kaigsoon ko magpamukhang Diyos nun dayon panahon sa eleksyon, no, manulod-sulod dayon og kasimbahanan, dili aron sa pagsimba kundi dili aron sa pagpangumpanya. Pilian ninyo mga kaigsoon ko kigalan ang tinuod nga kandidato nga adunay paghigugma sa Ginoo, no? Ang tinuod nga leaders mga kaigsoon ko, Proverbs 9:10, adunay kahadlok sa Dios. O kung ang leader mga kaigsoon ko adunay pagkahadlok sa Dios, iblis sa Dios na nga leader. Kung iblis sa Dios na nga leader, ang iyang leadership iblis, ug ang nasod nga iyang gidumalaan o ka ang community nga iyang gidumalaan, iblis pud na siya sa Ginoo. Ikatulo mga kaigsoon ko, tinuod ang iyang pagkatawo. Pilian ninyo ang kandidato mga kaigsoon ko nga tinuod gayud ang iyang pagkatao. Subuti pasabot mga kaigsoon ko, dili siya robot. Nabay ni kandidato ni file og kandidasi nga mga robot karon wa siguro. Buti pasabot ako, dili plastic mga kaigsoon ko kigalaan. Kay naay mga kandidato karon mga kaigsoon ko nga nagmaskara. Kinahanglan nato ni silang mailhan.
Lain ang ilang pagkatao sa panahon sa panganidato, lahi na usab ang ilang pagkatao panahon nga makalingkod na sila sa pwesto. Tagurha ang naong aning mga tawhana mga kaigsoon kong kigalaan. Ayaw pilian ang tagurha ang naong, pili ang usara gyud, ang hitsura. Kanang ginawain, kanang real gyud mga kaigsoon ko, tinuod gyud siya nga pagkatao. Meaning to si adunay integridad. Okay, adunay mga politiko karon mga kaigsoon ko, adunay mga kandidato karon nakutob ra lagi gyud sa pagistorya. Wagi binuhatan nga makita nimo labi na kung makalingkod na sa pwesto, no? Ang iyahang sa panganidato pa lang, sa pangumpanya pa lang, ang iyang plataforma sayon kay siyang duulon matod pa. Pero pag human na pagka-eleksyon mga kaigsoon ko, sayon tinuod gyud nga sayon duulon pod, no? Pero lisod lang pangitaon. Okay, daghan kay ni sila mga pasalig mga kaigsoon ko kigalaan. Ayaw mo tuoan ang ilang mga pasalig. Ganing uban ini tagduha, tulo, tag-upat ka bukang credential mga kaigsoon ko. Ayaw mo kumpiyansa ang mga credentials mga kaigsoon ko. Kayo sahay usasab ni sa makapahimo og maskara sa iyang nga pagkatao. Dili mo gawas ang tinuod niya nga pagkatao tungod sa kadaghan sa iyang nga mga credentials mga kaigsoon ko kigalaan. Beware na ining mga tawhana mga kaigsoon ko kigalaan. Daghan kay ni sila mga pasalig. Daghang mga pangako nga napako mga kaigsoon kigalaan. Hinumdum ko nitong usa ka mayor nga nagkandidato mga kaigsoon ko. Ang expressions lagi permanente sa iyang expression nakalimot ko. Yawa. Jawa kay Surigao non man lagi mga kaigsoon ko kigalaan Jawa permanente nga expression. Matupad diya kung ako ijo butuhan no magpahinang ako diri ng tulay. Magpahinang ako diri ng jaon naghuna-huna pag unsay iyang ibulatik tulay magpahina ako dinhi ng Jawa nga tulay. Kung ako ijo pilion mga kaigsoon kong kigalaan magpatukod ako dinhi ng Jawa na gymnasium. No, grabe naghanang mga daghang kay siya og mga pasalig nga mga Jawa lagi Jawa nga tulay, Jawa nga gymnasium, Jawa nga basketball court, Jawa nga mga karsada pasingod sa farm to market road, no? Singgit na ang mga tao nga mabuhay ang Jawa nga mayor. Na mga tao mga kaigsoon ko ngagti kayo mumbulatik lagi sa ako nang kikaingon kanay bantayan ninyo na. Last but not the least mga kaigsoon ko ngagisgutan sa pulong sa Ginoo kinsa katong angayan natong pilion nga mahimong pangulo. Second Chronicles 7:15 mao kini karon nga atong gitukar mga kaigsoon ko, Lord heal our land. Kinahanglan adunay iyang pagkamapainobsanon. Bantayan ninyo na. From the wicked ways, I will hear from heaven. Humbleness is next to godliness, or humbleness is next to progress. Tingnan na to. Ana lang, progress. Humbleness is next to progress. Nga naman, ang Diyos mo bless sa mapainobsanon nga tao. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. 1 Peter 5:6. Humble yourself therefore under the mighty hands of God, and He will exalt you in due season. Klaro ang tataw. Buti pa sa bot, humbleness is next to progress. Kay sa diha nga iblis na nag-ingon na po si Jesus, and He will lift you up, exalt you in due season. Ang Ginoo mag-bless niya itong mapainobsanon, iyahang ibayaw sila. Kining word nga, He will exalt you in due season, ibayaw sa Diyos katong mga paminobsanon. Buti pa sa bot, iblis sa Ginoo ang ilahang leadership mga kaigsoon ko kay galaan. Dili mga hambog, kundi mga humble ang atong pangitaon mga kaigsoon ko. Humble ourselves and pray. For we seek your face. Humble ourselves and turn from our wicked ways. Okay mga kaigsoon ko, lest I forget at tuta sa pag-shout out sa to ang mga avid nga mga viewers sa to ang channel mga kaigsoon ko, subscribers at the same time. Akong gi-shout out si Ma'am Jenisa Perez Delgado, no? Diha sa SPMC kilid ragyod sa murang gamot mga kaigsoon ko kigilaan. Ang iyahang Xerox machine, operator siya sa usa ka Xerox machine o sa photocopier machine mga kaigsoon ko kigilaan. Kung magpa-Xerox mo, lakaw ngadto kang Ma'am Jenisa Perez Delgado kay ang iyahang makina mga igsoon ko, ang iyang Xerox machine, no, usa ka maayo nga machine mga igsoon ko.
klaro pa kayo sa utong tutok ang kuha nini mga kaisong ko og usab aduna kini siya itawag na to nga reasonable price. Hi ma'am Janisa, no, God bless sa imo nga pag-subscribe. Janisa Perez Delgado, salamat sa imo nga pag-subscribe sa akong channel. Usab kang Pastor Clarito Masukat, ako ni shout out diha sa Mitras Security Agency. Usa siya mga kaigsoon ko kay galaan sa mga gwardiya usab diha, no, at the same time usa kini siya katao sa Dios ang nagpagamit sa Ginoo mga kaigsoon ko kay galaan. Ana kini siya ma-assign diha sa Densios, no, usa kini ka mura og kan-anan man siguro nino. Ana sa Densios diha sa NCC Victoria Plaza, Dalan Bahada dinhi sa atong dakbayan sa Davao. God bless you, Pastor John Masukat. Again, mga kaisong kukigalaan, lest I forget, this is the last but not the least, mukiter kita dinhi sa ato ang channel o mga announcement. Mukiter usab kita diri og mga advertisement, mukiter usab kita dinhi og mga greetings, mga condolences, mga shoutouts. Just write your request down below to my channel and I will consider it next time around. Thank you for watching. God bless us all.